Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Sa buong balita ang pinasabog ni veteranong mamamahayag na si Ted Filon matapos nitong ilabas ang serye ng mga dokumento na umano'y nagdadawit sa pangalan kay Pangulong Kuting ng Norte Jr. at kay Speaker Martin Tambaloslos Romualdez sa malawakang katiwalian. Ang mga naturang dokumento ay naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa umano'y mga anomalyang transaksyon na nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Filon, ang mga dokumento ay nagsasad ng direktibang o direktang partisipasyon ni Presidente Kuting at Tambaloslos sa pag-aproba ng mga kontratang pinaniwalaang nagbigay ng hindi makatarungang benepisyo sa piling ng mga o sa piling mga kumpanya. Kasama rin dito ang mga umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan na tinakda para sa mamahalagang proyekto ngunit nauwi sa bulsa ng ilang opisyal. Ang naturang ulat ay sinusuportahan ng mga kontrata, bank transaction records at komunikasyon mula sa loob ng pamahalaan. Isa sa mga dokumentong inilabas ay nagpapakita ng di umano'y overpricing sa isang proyektong infrastruktura na pinondohan ng bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Dahil dito, lumakas ang panawagan mula sa iba't ibang sektor para sa agarang investigasyon laban kina Presidente Kuting at Tambaloslos. Ayon sa mga kritiko, ang pagsisiwalat ni Filot ay isang malinaw na ebidensya ng mga pag-abuso sa kapangyarihan na dapat harapin ng mga sangkot. Samantala, itinanggi ng palasyo ang mga at ng kampo ni Speaker Tambaloslos sa mga aligasyon. Ayon sa kanilang mga tagapagsalita, ang mga dokumento ay bahagi ng political propaganda na layong sirain ang administrasyon at ang liderato ng Kongreso. Habang umiinit ang issue, nananawagan ng taong bayan para sa transparency at accountability mula sa pamahalaan. Nakatakdang ihay ng ilang grupo ang formal na reklamo sa ombudsman at iba pang kaukulang ahensya upang masigurong mapanagot ang mga sinumang may sala. Sa kasalukuyan, umaasa ang publiko na pagsisiwalat na ito ay magsilbing daan upang matuldukan ang katiwalian sa gobyerno at maibalik ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang natin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At huwag din po kakalimutang suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-iwan ng like at pag-share ng ating mga videos. Ano ho siya pinagkaguluhan ng ating mga kababayan dyan sa Hong Kong? Yan ho ang problema dyan mga kababayan. Paano nangyari na nasa number 30, number 25 sa survey yung mama na yan? Meron ho siyang kasamang senatorial candidate nung nagpunta ho siya dyan sa Hong Kong. Pero tignan nyo ho, napakainit ng pagtanggap ng ating mga kababayang OFW dito sa mama na to. Kung sa iba yung dagat, ganyan katanyag, ganyan kakilala, ganyan kapopular yang si Congressman Rodante Marcoleta, paano nangyari doon sa mga naglabas ang survey, nalalagay sa panghuli ang pangalan nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Gusto lang ho natin itong ipakita para i-remind itong mga survey company na to at yung mga mainstream media na to na sa susunod na magkakanda kayo ng survey, kung hindi rin lamang kasama sa top 12 yung si Kong Dandy, huwag nyo na kong ilabas yung resulta na yan dahil nagmumukha lang ho kayong katawa-tawa. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, dapat to nandyan lagi sila sa top 12. Hindi ho sila dapat mawala. Diyan sa ano na yan, si Pastor Apollo Kibuloy, kita nyo naman ho mga kababayan, napakainit pagtanggap ng mga kababayan natin sa kandidatura ni Pastor Kibuloy. At itong si Atty. Vic Rodriguez, kaya yung ginagawa ho nila dyan sa mga survey company na yan, isang napakalaking kalokohan. Tingnan nyo mga kababayan, nakikita nyo naman ho siguro. Oh, narinig nyo yung kinikilig si Kong Dante. Anong nangyayari dito? Bigla akong naging superstar. Matagal ka ng superstar, Kong Dante, noong 2022 pa ho. Oo, 2022. Hindi nyo lang tinuloy. Kumbaga maraming nabitin nung mga panahon na yun, kaya ngayong 2025, talagang kumbaga lutong-luto at hinog na yan. Ika nga, kumbaga sa sinaing pwede na kainin, oh. Grabe naman yan, oh. Ibang klase, oh.
Yan yung mga tunay na bagong bayani. Hindi ho yung mga nagpuslit ng ipinagbabawal na pulburon sa isang bansa at nahatulan ng parusang bitay tapos pag uwi sa Pilipinas binigyan ng hero's comeback ha. Hindi ho yan ho ang mga tunay na bagong bayani kaya yung mamasaya tayo nakauwi kababayan natin. Kaso meron ho siyang kasong kinasasangkutan. Kahit ano pa yan mga kababayan, may kaso ka, nasa linya ka na papunta sa kamatayan, ika nga. Masaya tayo nasagip, kababayan natin yan. Pero yung katotohanan na ikaw ay nakasuhan sa kasong pagpupuslit ng ipinagbabawal na pulburon sa isang banyagang bansa, malaking problema yan. No, kahit nasabihin mo wala kang pinag-aralan, pag kami pinabitbit sa'yo, magdalawang isip ka na. Bakit hindi kayo magbitbit? Kasi may problema. Doon pa lang meron na ho tayong issue. Kaso yung ibang mga kababayan natin, dahil sa hirap ng buhay, hindi natin sinasabing excuse yan. Dahil sa hirap ng buhay, kumakapit ho sila sa patalim. Pero hindi ho excuse yan. Hindi ho natin ginagawang excuse. Pero makauwi sa Pilipinas at bigyan ng hero's welcome, meron ho tayong problema dyan. Dito sa bahagi ng video natin na to, tapos na ba itong kay Kong Gante? Oh, yan oh, grabe. Oh. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Oh. Oh. Grabe oh. Namumula yung mga nakakadaupang palad ni Kong Marcoleta, ibang klase. Oh. Grabe naman yan. Superstar. Ayun oh, tingnan nyo itong alin na to. Ito nandito. Ayan oh, ayan. Pakita ko sa inyo. Ito nasa malayo, nagmamasid lang pero binibidyohan itong si Kong Marcoleta. Ayos. Oh. Oh. Ayun oh, nandito. Ayun oh. Kita nyo ho, oh, yun oh. Oh. Grabe naman yan. Ibang klase yan. Oh, para doon sa mga ano. Oh, para doon sa mga naglalabas ng survey, ayusin ho natin. Dahil hindi ho natin madadaan sa brasuhan yaang mga survey na yan. Hindi ho natin madadaan sa pera-pera. Iba pa rin ho yung nakikita ng ating mga kababayan, yung nararamdaman, yung mga gustong iboto nila sa ayaw sa gusto nyo, kayong mga naglalabas ng survey, lalabas ang katotohanan. Na yung mga gusto nyong papanalunin, yung mga malalakas lang magbigay sa mga network, yung mga nagbabayad ng ads, yun lang talaga ang pinapalabas nyo sa mga survey na yan. Pero yung mga kandidato na talagang gustong umupo ng ating mga kababayan sa Senado sa 2025, talaga naman tinatanggal nyo sa larawan. Eto mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga kabalbalan ng ating presidente dito sa kanyang ambush interview na to. Pakinggan ho natin to. Tayo talaga namang dismayado ho tayo sa pagtugon ng administrasyon ni Marcos Jr. diyan sa ipinasang budget. Yang budget para sa 2025. Tayo ho'y nalulungkot. By the way, kung mabuto kayo sa bahagi ng video natin na to mga kababayan, libre lang kung mag-share ng video. Wala akong bayad yan. Aginaldo ko na ho sa inyo yan. Pindutin nyo lang ho yung share button. Napakadali lang ho mga kababayan. Share. Tapos ang usapan. Ika nga. Ito, pisa na ho natin itong kay President Bongbong Marcos. Well, we had to have a look because maraming nagbago from the budget request from the different departments. And we have to put it back in the same. Ibalik nyo na lang kasi sa BICAM para matapos na. Ang dami nyo pang cheche-bureche. Ibalik nyo sa BICAM para wala na tayong issue. Ayusin yung mga dapat ayusin. Pwede naman palang ibalik sa BICAM yan eh. Bakit ayaw yung ibalik Shape sa that BICAM? we had first requested. So unfortunately, we are only left now. I am only left now with the veto power because tapos na sa BICAM. So na-approve na ng House, na-approve na ng Senado. Now it's up to us on how we regain control of the spending program. I cannot give you. Brad, sinabi na ng kapatid mo, wag mo na kaming budulin. Yung mga pambubudol mo, tapos na yan, ika nga. Pwede pang ibalik sa BICAM ang budget na yan. Ayusin sa BICAM para matapos na usapan. Ilagay yung kaukulang pondo doon sa mga ahensya na nangangailangan. Kung kailangan ilagay yung portion ng nakuhang buwis para dyan sa mga makakasalanang produkto na yan, ilagay yon doon.
Huwag niyong ilagay kung saan-saan, nakanantokwan, namamagana lang yung mukha niyo sa puro kasinungalingan sa mga kababayan natin. The details yet because that was we are now that is what we are doing. We're going through item by item, line by line, to see what is priority and what is not, and that's what we will come up with. We were originally scheduled to sign into law the GAA tomorrow, 20th. Pero Talagang ipipilit po niya. Anak ng toka. Ipipilit po talaga nila. See? Alam mo niya. Ngayon, bahala ka na dyan, Brad, kung magka-problema yung budget na yan. Kasi nagpa-pile up yung yung sama ng loob ng sambayanan dito sa administrasyon na to. Isa pa ho yung 2025 budget na yan. Yang problema sa PhilHealth, yung problema sa korupsyon, yan sa flood control, at sa napakarami pa hong kabalbalan ng administrasyon na to. Yung mga Pilipino ho, nagtitimpihan, kumbaga iniipon ho nila sa saloobin nila yung kanilang nararamdaman sa administrasyon na to. Ngayon, pagka pumutok yan, naku, pasensyaan na lang tayo, Marcos Jr. Kailangan nyo hong pag-isipan yung mga susunod na hakbangin nyo dyan. Kasi pagka nagalit ang sambayan ng Pilipino, maghahalo ho ang balat sa tinalupan. mukhang hindi kami matatapos pa at that time. So I cannot give you a date because it will take as long as it will take. But I want to be very, very sure that the budget for 2025 is directed at the important projects that we have prioritized, number one. Ayuda, number 1, ayuda. Number 1, AKAP. Number 2, AX. Number 3, TUPAD. Lahat yan. Yan yung mga important projects ng administration. And secondly, that there is a stronger safeguards on the spending for the different projects. Kaya baka mag-assess na naman tayo ng mga project na pinasok na sa insertion. Because yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request. So, ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba, hindi naman kailangan pwedeng i-defer. Yung iba, walang masyadong, we are starting to see some project proposals that do not have the appropriate, walang program of work, walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung saan pupunta ang pera. Nako, madami bang linya sa ating 2025 budget na ganyan? O tanungin mo yung mga congressman. 'Di ba? Kasi wala kang control, Brad. Inuuna mo kasi ang pagpupulburon mo. Imbis na atupagin mo trabaho mo, inuuna mo pagpupulburon mo. Kaya gusto kong palusutan nitong mga congressman na to. Nasa utak siguro nitong si congressman na mukhang pera, sasabihin niya. Bangag naman yang si Marcos, pirma lang yan ng pirma dyan sa dyan sa budget, di ba? Ganun lang o gagawin yan eh. Ganun nung nasa utak nitong mga congressman na to, ayusin nyo ho kasi. Kaya yun ang liliwanagin natin. Maging maliwanag. Hindi naman, it's not as if that hindi naman tayo nagkaroon ng napakalaking budget napakalaking budget na savings. Hindi nga eh. Kulang-kulang eh. Kaya kailangan maingat tayo kasi yung ginagastos dyan, hindi naman karamihan, pero meron dyan, utang yan. Kaya kailangan mapunta sa tama para mabayaran natin yung utang. May bawi naman tayo dun sa ginastos natin, dun sa inutang natin. And that's what we are trying to clarify now. Ang matindi ho dito, mangungutang tayo, ipang-aayuda natin. Anong klaseng to? Wala na ho, nagkandahindot-tindot na tong administrasyon na to. Kawawa mga Pilipino dito sa dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Di ho, kahit na anong gawin nyo ho, Mr. Marcos Jr., hindi ho kayo marunong maging presidente. Tama ho itong si Vice President Sara Duterte. Tinuturuan nyo hong maging tamad ang mga Pilipino. Palibhasa kayo siguro nung bata kayo, tamad kayo. Di ba? Umaasa kayo sa mga magulang nyo. Di naman talaga kayo nagtrabaho. Ano ba trinabaho nyo sa buhay nyo? Di nyo ho naranasang maghirap. Di nyo naranasang kumayod para sa pera. Hindi. Mga kayo. Mga pupulburon lang inaatupag nyo, di ba? Ngayon, ang mga Pilipino, gusto nyong masanay sa walang humpay na pamumudmud ng ayuda para
maging mangmang sa sa mga susunod na panahon para umasa sila dito sa mga politiko na kagaya nyo, di ba? Yun ang gusto nyo mangyari, manatiling mangmang ang sambayan ng Pilipino. Pero sa bagay, hindi lang naman ngayon sa mga panahon na to, ang edukasyon ay makukuha sa eskwelahan. Kahit yung mga matatandang nanonood sa atin, na-educate sila pagka pinag-uusapan yung mga kaganapan sa ating bansa, magpapaliwanag ba naman mamaya itong si Sir Ted Filon, di ba? Yung sinusubukang gusto nilang mangyaring panluloko sa sambayan ng Pilipino, sa tingin natin, malabong mangyari yan. Kaya kung ako dito kay Marcos Jr., mag-isip-isip po kayo sa mga susunod na hakbangin na gusto nyo mangyari dito sa administrasyon na to. Alright? Lagi na po siya sa veto power, hindi niya na po siya soli or babalik sa Congress. Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished already in the House. It's finished already it's finished in Congress. Tapos na. So it's up to us now to look at the. Done deal na daw eh. Ano magagawa natin? Nandun naman yung mga kailangan nila, yung mga puro ayuda. So okay na yan, pwede na yan. To look at the items and to see what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities. Malalagdaan po before December 31. Malalagdaan po. I think we'll be able to do it before the new year. Ayun na nga mga kababayan, no? Talagang ipipilit nila itong budget na to. At kahit itong si Amy Marcos, walang magagawa dito sa gustong mangyari na to ni Marcos Jr. Sino ba mahusay sa inyong dalawa ni Amy Marcos, di ba? Ate mo yan, ba't ayaw mo paniwalaan? Lahat pwede kung gugustuhin nyo, Mr. President. Pwede yan. Pwede nyo sabihin na unconstitutional tong budget na to, balik nyo sa BICAM, mali yan. Meron tayong problema dito base dito kay dating Chief Justice Bersamin may problema yan. Balik sa BICAM. Anong problema? Tinignan ko lang naman balik niyo sa BICAM. Ayoko yung budget na yan. Ayusin niyo yan. Ang daming siningit ni Tambaluslos. 'Di ba? Ganun lang naman yun. Pero huwag niyo sabihin hindi na pwedeng ibalik. Pwedeng ibalik yan. Bakit hindi pwedeng ibalik? Kung hindi pro-Pilipino, pro-ayuda yung budget na yan, di ba? Loloko nyo na naman kami. Kayo talaga, puro kayo kalokohan, oo. Hay na nga mga kababayan, punta na ho tayo dito kay Manong Ted. Ngayon, kung hindi pa ho kayo nakasubscribe at nakapag-share, umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to. Isang share naman ho dyan at isang subscribe. Maraming salamat ho. Umpisa na ho natin itong mga kababayan. King class. Sino po ito? Basically po, yung over sa minimum wage ang ating sweldo. Parang may kantsaw pa sa atin itong kalihim ng DOH. Mamaya po, pag-uusapan natin yan. Pero ito lang po ang House daw po mag-iimbestiga na naman sa PhilHealth. Kagabi po ang Senado nag-imbestiga. No, isang araw po sila nag-imbestiga. Ang hindi ho natin mawari, mawalang galang lang, bawat isa sa inyo, ilan ang staff nyo? Lahat ng opisina may abogado. Lahat ng senador may abogado sa opisina. Bakit ni isa po sa inyo, mawalang galang lang, wala man lang tumayo at nagtanong sa taga-PhilHealth doon, hango sa COA report. May kopya naman kayo. Ang dami niyong tauhan para mag-research. Anong sinasabi na wala ng contribution sa isang taon daw? Magkakaroon ng dagdag na benepisyo? Ito ho, klarong Ayan o, yung mga nakikita nyo sa larawan, Tambaluslos, Saldico, Grace po, at itong si Cheese Escudero. Sila ho ang dyan, may pakana dyan sa zero budget ng PhilHealth. Klaro yung sinasabi po ni Ma'am Heidi Mendoza at ni Cielo Magno, ano ho ito? Ito po, table 57, page 203. Excess and closing parenthesis, deficit of research fund based on the calendar year 2022. Actuarial fund valuation report in billions. Ito, excess deficit. 156.65 billion for 2022 and 167.88 billion for 2023. Ano sinasabi nyo may surplus? Sabi nga ni Heidi Mendoza, magbasa kayo ng COA report. Dahil ito yung nagsasabi na hindi totoo na nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth. Mahirap maintindihin nyo.
Hindi ho mahirap intindihin yon, Manong Ted. Pero kung ang utak nyo hindi nakaset para doon sa mga kukubra ng benepisyo dyan sa PhilHealth, ang mindset nyo para doon sa mga mabibigyan nyo ng ayuda sa papalapit na eleksyon, mahirap kung intindihin yon. Again, with all due respect, ang dami niyong staff, ang dami niyong tauhan, bawat tanggapan ng senador may abogado. Naman matatawa ka na lang kasi paano yung kanilang investigasyon? No one confronted itong PhilHealth with this actual study na Pero pagdating sa budget ng Department of Education noong panahon ni Vice President Sara Duterte, todo COA audit report po sila. Todo COA, puro COA, lahat COA. Pero pagdating ho dito sa PhilHealth, marami kayong pondo. Tingnan yung COA na yan. Basta meron kayo 600 billion, 400 billion. ng pera ng PhilHealth. Anyway, sige, so Huwag ka mag-alala. Sa susunod na hearing, dahil nasabi mo na, sasabihin na nila. Kung naintindihan nila. Okay. Salamat po muna sa ating research. Marami nagtataka, di ba? Si Nanay Elsa, yung ating case study, magkano lang ang kanyang naibawas? 26,000? 27,000 dun sa pinakita mo sa 700,000 na bill. Ito pong isa na ating case study, no? Siya po ay 20 taon na mahigit na miyembro ng PhilHealth. Ang kanyang contribution sa PhilHealth ay 2,000 piso mahigit sa bawat isang buwan. Alright. Siya na ospital, hindi pa kasama ang doctor's fee sa PGH. Inoperahan sa baga ito. Ang tangi pong naibawas lamang sa kanya ay 9,600 pesos. So marami nagtatanong talaga, paano ba kinuwekwenta yan, Ted? Si Jen kanina, yung atin ditong mahusay din na kasamahan, no? Na ospital po sa kanya panganganak. 3,000 lang daw po na ibawas ng PhilHealth. Naku. Ikaw, Tsa, sa huli mong gamit din ng PhilHealth mo, magkano lang? Ako din po, nung huli ko pong confinement, ganun din pong... 12,000 sa akin. Okay, ganito. Marami nagtatanong, ano ba itong kwentadang ito? Kahapon po, finally, narinig na ho natin mismo galing sa kalihim ng DOH. Kung ba't ganun? Okay, ganito ha. Let me lay the predicate. Lahat tayo mga tao, mga kapatid, no, may kanya-kanya pong kalidad ng pangangatawan. May mga taong sakitin. Di ba? Alam niyo ho yan, may pinanganak pong sakitin. May mga tao po naman na hindi sakitin. Di ba? At yung edad po, halimbawa, nandun ka na sa working class age. You know what I'm saying? Kung mga paga 30 ka na, di ba? Working class ka. Hindi ka naman sakitin. Pero mga kapatid, yung iba po ay kumukuha ng health insurance. Bakit? Para sa panahon na baka siya magkasakit o maaksidente, meron siyang pagkukunan po ng pambayad sa ospital. That's basically po the principle of health insurance. So, HMO, ano ba ibig sabihin ng HMO? Health? Tama ba ito? Okay. Ano ba itong ang ibig sabihin po nitong mga nagbibigay, no? Sige, google mo. Eto na muna, para po sa mga kapatid natin na may HMO. Ang ibig sabihin po ng HMO ay Health Maintenance. Baka magkamali ako. Organization. Ayan. Sa mga may HMO. Si Chacha. Ako meron ako. Sige. Sa mga kapatid sabihin mo natin. yung feature ng HMO mo. Magkano binabayaran mo every month? Magkano ang maximum na maaring sagutin nila? Bill. Okay, sige. Ang binabayaran ko po monthly ay 2,900 pesos. Okay. So ang kasama dito sa HMO ko ay, pag na-confine ako, 500,000 yung maximum. Okay. So sasagutin nila lahat yun basta hindi lalagpas ng 500,000. Okay. Tapos yung kwarto, dahil syempre nagtatrabaho ka naman, naisip ko, doon naman tayo sa mas maayos ng konti. So mas mataas ng konti sa semi-private, ganyan. Tapos may hospital allowance po yan per day. Okay. At may savings component din. Okay. Ngayon, bukod dyan, yung po mga lab test, Okay. yung dental-related transactions, Okay. kapag gusto mo i-avail yun, may top up lang ng konti. Top up meaning, magbabayad ka lang ng konting-konti, Okay. sabihin na natin Pwede. around 500 pesos per month. Okay, sige. Yan po. Bawat HMO may kanya-kanyang programa at plan kung tawagin. Ano ho? Kapag binebentahan kanya, may iba-iba ho yan. No? Meron po lamang mas mababa po, meron po 2,500, pero Yes. ito yung limit mo. Alright, so ito ho kasi, effective lang ito sa isang taon.
Oo. Okay, so Hindi siya nagki-carry over next year. So Hindi another, at naiipon. ito po, hindi to may kasamang pensyon, di ba? Hindi ito Wala. yung parang nag-iipon ng Hindi pera. insurance. And then eventually po, maaari mong kubrahin yan o ibabalik sa iyo. Again, iba-iba po yan. But basically, kumukuha ka ng health insurance sa panahon na kailangan mo ng tulong pinansyal kasi na-confine ka. Alright, dito ho kasi, depende yan. Meron pong HMO na merong kaakibat na benepisyaryo. Meron din po namang sa'yo lang yon. Depende nga yan sa laki ng babayaran mo. Tama. Alright, sige. So basically po, kailangan mo yan kasi nga pag na-hospital ka, meron kang huhugutin. Kwentahin mo yung iyong 2,900 sa loob ng isang taon magkano? Ang 2,900 pesos, mga kapatid, sa isang taon ay 34,800 pesos. Yung, Sa isang taon, kaya nga, yung 34,800 ang babayaran Times mo. 12. Times 12 yan. alright, Yes. sige. Ngayon sa PhilHealth mga kapatid, ito po sa PhilHealth. Sa PhilHealth, ano ho, yung pong, ito ha, bigyan natin ng pasalamat ang programang ito kasi lahat ng mga mahihirap, meaning yung walang trabaho, meaning yung pong PWDs, mga seniors, lalo na ho yung mga seniors po na mahihirap, lahat po ng mga kumikita less than the minimum wage, definitely po yan ay indirect na yan. Automatic po yan, meron silang contribution dapat na. Estado po ang sagot dyan at ikaw na direct contributors ha, tumutulong ka sa kanila. Mamaya maunawaan nyo kung bakit. So ito hong programa napakaganda. Kapag ikaw ay below minimum wage o maging minimum wage earner, automatic ka na wala ka ng tax eh. Wala ka ng withholding tax. Wala na. Libre ka na doon. Pag ikay na ospital, opo, libre ka sa lahat na halos ng gastusin. Yan ang benepisyo po ng PhilHealth. At atin pong palakpakan ng programang ito kasi nga sa mga mahihirap. Wala hong question doon, tinatangkilik natin yan. Pero ang siste ganito, kung ikaw ay direct contributor at minamanduhan ka ng batas, kapag ang sweldo mo ay mula, monthly basic salary, basically po 10,000, no? Hanggang 60,000, ang iyong contribution na ay 1,800. Kapag ikaw ay sumesweldo po ng 10,000 mga kapatid, no, hanggang 90,000, hanggang 70,000, 2,450. Kapag po ang sweldo mo ay abot na sa 80,000, 3,200 ang iyong monthly premium. Kapag 90,000 na sweldo mo, 4,050. Kapag 100,000 na ang sweldo mo pataas, 5,000 na ang iyong monthly premium. Okay. Kwentahin mo ito ngayon na mga monthly premium. Yung ating pong case study mga kapatid, na inoperahan dyan po sa PGH, ang kanya pong monthly contribution ay 2,050 for the past 20 years. Kwentahin mo yan sa bawat isang taon. So, kwentahin nyo, 20 million. Tama? Mahigit. Pakikwenta please. Yan. Nagkwenta na ba kayo? Alright. I-times mo yan ng 10. So, lumalabas po yan, 200,000 mahigit. I-times mo yan ng 20 years. 400,000 na mahigit. 492. Yes, ang kanya na-contribute. Oo, Na-confine sa 20 siya, mga years. kapatid. 492,000 ang naiambag niya sa PhilHealth. Na-confine siya, pero ang kanya pong bill na 700,000 din ang total nito eh. Ang kanya 700 plus. Oo. 9,600 lang ang ibinawas ng PhilHealth. So, nagreklamo Grabe siya. naman yun. So, yung paliwanag mga kapatid, eto. Mali, may mali. Sa hearing kahapon po in the Senate, pakinggan niyo po ang soundbite, may transcript kami dito, sa sinasabi ng PhilHealth Chairman at Secretary po ng DOH na si Ted Herbosa. Eto po. Gusto ko rin paliwanag yung situation at wala naman akong sinisisi, no? Kasi ang kadalasan po, ang problema sa healthcare, pag may sakit ang iyong loved one, your father, mother, or your wife, talagang pina-admit nila at kung minsan ayaw nilang pumila sa charity, sa indigent, kung saan libre na po lahat tayo. I'd like to explain siguro sa ating author ng UHC law, we have achieved UHC for the poor. Pag ikaw ay indigent, maoperahan ka, makikidney transplant ka, sagot lahat ng gobyerno. Ang problema natin sa UHC implementation ay yung working class. Yung working class, papasok yan sa NKTI, papa-admit po yan sa private. Ang ano doon, ang private,
out of pocket ka nun. Ibig sabihin nun, you agree, magbabayad ka kasi nagpa-private ka. Yung doktor may professional fee. Yung ospital, iba yung rate, depende sa room. Yung iba nangihingi, ano pa nga, naka-suite room pa eh. So, ako, masama din ang loob ko na hinihingan yung maip ng professional fee, hinihingan yung maip ng bayad sa kwarto na kung nagpunta lang sila sa charity, libre ko sila lahat, sagot sila ng government of the Philippines. So I think maganda magkaroon din tayo ng sistema sa Pilipinas similar to Singapore. Pagpasok mo sa ospital, ang unang magpapatingin sa'yo ay hindi social worker. Ang unang titingin sa'yo ay financial advisor. Titingnan niya kung ano yung kaya mong bayaran, capacity to pay, at pagkatapos sabihin niya, ay pwede ka dito sa suite room kasi yung insurance mo kaya bayaran pag mataas yan. Ay dito ka sa charity ward kasi ang kaya lang natin gamitin sa'yo ay yung government funds. So doon tayo nagkaka-confusion, hindi naintindihan ng iba, nagpupumilit sila mag-private, tapos pag pa-discharge na, manghihingi ng saklolo kay Senator Ejercito, anong sasabihin Senator? Ito tatawag ngayon sa akin. Tapos gagawa namin ng paraan, kukunin namin dun sa MAIP at i-GL namin. So yan ang sistema po, no? So kung maganda lang ma-educate din yung ating mga kababayan, kung hindi nyo kaya sa private, kasi yung mga GOCC may private rooms yan eh. At pag nagsabi mo private ka, may professional fee yung doktor yan. Pero pwede ka rin magsabi sa charity ka. Walang professional fee po yun. Bayad na yung mga doktor doon. So yun yung nagiging problema natin sa heart center, sa kidney, sa specialty hospitals. Sige. So, yung MAIF na yan, yung medical assistance to indigent patient and financially incapacitated na hinihingi mo sa mga senador. So, klaro di ba? Okay. Mr. Secretary, with all due respect, hindi po lahat ng nagpapa-private room ay gusto suite room. Just to make it clear, hindi po lahat, no? Baka yung mga may connection sa politiko siguro yon. Correct. So nangangahulugan, itong ating case study, kasi nag-private room siya. Nag-private room siya. So ikaw na working class, sabi ito kasi mga working class na ito, pagdating sa ospital, gusto private room. Kasi kung charity kayo, libre na kayo lahat. Sandali lang. Alam niyo mga kapatid, naunawaan natin yung charity ward, libre lahat yun, di ba? Pero ikaw na working class, na nag-aambag ng hindi hamak sobrang laki kumpara doon sa 500, pag ako pala nagkasakit, wala ang karapatan mag-private room. So doon ka pupunta sa charity ward. Mr. Secretary Erbosa, ikaw kaya mag-charity ward mo? Hindi ko minamaliit ang mga nasa charity ward kasi nga po yun lang ang makakayanan eh. Pero sa mundong ito, kaya ka nga nagbabayad ng mas malaking premium eh. Para iba ang benepisyo mo, di ba? Nangangahulugan na para ka malibre at mabawasan ka ng malaking gastusin, doon ka sa charity ward. Ba't mo ba gusto mag-private room? Nakita niyo na ho ba ang charity ward ng mga pampublikong pagamutan? Mawalang galang lang, meron pong maaayos. Halimbawa po sa orthopedic, nabalian ka ng buto. Yung charity ward dyan, ilan po yan? 10 magkakaharap yan. Di ba? Sa PGH, mga kapatid, o maging dito po sa East Avenue, ang charity ward dyan, open yan, walang aircon yan, electric fan yan, tabi-tabi kayo lahat dyan. Manganganak ka, charity ward ka dito sa ospital po ng dito sa Pabelia. Ilang kayo? 2 po yan makakatapat kayo. Charity ward ka doon. Nagbabayad ka ng 4,000, 2,000 per month na premium. Mawalang galang lang. Sa charity ward po, minsan, iba-iba na sakit ang tao. At mawalang galang lang, meron dyan dumudumi na ho sa higaan. Umiihi na sa higaan. Hindi nalilinis. Titiisin mo yung amoy ng kapitbahay mo. Kasi gusto mo maka-avail ka ng full benefits sa PhilHealth. Tama ho lahat ng sinasabi nitong si Sir Ted Pilot. Para doon sa mga hindi nagko-contribute sa PhilHealth, yung mga senior, yung mga PWD, okay lang ho siguro yun. Dahil nga naman hindi naman kayo nagko-contribute. Tapos sakop naman yan nung universal healthcare. Meron namang subsidy ang nagagaling sa pamahalaan. Okay lang yun. Pwede mo silang alokin. Dito, libre lahat. Gusto nyo, dito kayo. Pero pagka ikaw, nandun ka dun sa kung tawagin working class at monthly, nababawasan ka dyan sa PhilHealth na yan,
Tapos pagka ikaw nagkasakit, isasama ka doon sa mga hindi naman nagbabayad, doon sa mga kumbaga mga senior, mga PWD. Yun, no, ibang usapan yung mga yun. Iba pagka ikaw kinakaltasan, hindi na nga voluntaryo sa pilitan na yung pagkaltas sa sweldo mo, di ba? Wala kang choice. Hindi na voluntaryo yung pagkaltas ng PhilHealth na yan, sa pilitan na. At hindi ka pwedeng makapagtrabaho pagka wala kang PhilHealth, wala kang PhilHealth number, di ba? Ganun ho yung mga kababayan. Unfair nga naman ho para doon sa mga nagbabayad ng premium. Kaya wag na ho kayo magbayad. There's really something sick with this program. With all due respect. So nagbabayad ka, ito ng ating case study, nagbayad siya. Kung yung kanyang binayad ron sa PhilHealth, ganyang kinuha ng HMO, di nakakuha ka pa ng 400,000 na benepisyo, di po ba? Ang gusto mangyari ni Ginoong Herbosa, ikaw na working class, gusto mo ng benepisyo, yabang mo nagpa-private room ka punta ka sa charity ward, doon libre lahat. Mabuti po kung ang charity ward natin lahat malinis at air-conditioned. May sakit ka sa baga, na-injured ka, inoperahan ka sa anumang bagay ng katawan mo, doon ka sa charity ward. Tabi-tabi kayong lahat doon. Dadalawin ka ng mga anak mo, dadalawin ka ng mga mahal mo sa buhay, nandun ka sa charity ward. Kasi nga, gusto mo ng benepisyo. Anong logic ito? Diba? Mawalang galang lang po sa inyo. Nagbabayad ka, bayad ka magkano dito? Kasi po may mga working class naman din, sa dami din po ng mga trabaho po, nagsisipag sila, ang kanila pong sweldo ay higit na 50,000. Na maliit pa rin ngayon. Higit na 100,000 piso, na maliit pa rin ngayon. Lalo na kung marami kayo, bahay mo, kotse mo, edukasyon ng anak mo, kailangan mong kumita 100,000 mahigit. Tapos ngayon, magbabayad ka ng premium, obligahin ka, pero pag nakasakit ka ng private room ka, mayabang ka na. Kasi gusto mo na ng VIP treatment, hindi po. Private room na simple na pinag-uusapan natin dito There's really something sick with this system. Think about it. Yan ang dahilan nito, di ba? And then, pupunta ko tatawag kay Congressman, kay Senator, hihingi ng mais. Guarantee letter. Kasi nga po, si Congressman, si Senator, meron nito, may pera ako. At sabi po ng NKTI, may nakakuha ng GL 1 milyon mahigit, di ba? One time, big time, sino yun? May higit pa 1 milyon, isa lang pong guarantee letter, sino yun? So lumalabas dito palakasan, sino may koneksyon kay politiko, mas malaki ang GL amount niya. Diba? Pero ikaw na nagko-contribute sa PhilHealth ng sobra doon sa minimum, pagdating mo sa NKTI o sa PGH, charity lang po ako muna. Kasi wala akong pambayad rito para ako makakuha ng benepisyo. Pero ang contribution mo, ang laki ng diferensya. So, ibig sabihin, ikaw nag-aambagan para doon sa benepisyo ng mga mahihirap. Tama naman yun. Pero sa panahon na kailangan mo ng benepisyo sa gobyernong ito, kayabangan na magtuturing kung kumuha ka ng private room. Dahil yung pala, hindi